Hello guys! Good morning! Happy Wednesday! Happy Wednesday morning! And I'm here in the parking place. Kung saan guys, inaantay ko yung hubby ko. Nasa loob siya ng hospital. May check-up siya. Di ko alam kung anong magiging resulta. Actually, dapat may work ako ngayon. Pero dahil walang magdadrive sa kanya after ng check-up niya, so, nagpaalam ako sa work ko na mag-absent ako ngayong araw kasi i-drive ko siya pa uwi. Siya ang nag-drive papunta dito sa hospital, but then mamaya pag uwi, hindi siya pwede at hindi siya allowed na mag-drive dahil sa gamot. So, ako yung mag-drive. Free ko ngayon is babayaran ko by Saturday. Trabaho ako ng Saturday from 7 to 3. And then guys, last day ko sa OJT ko na place. Sa bukas na. Finally, matatapos na ako sa kurso ko and then I don't know yet kung magkaroon ako ng trabaho. Pero kasi hindi pa naman ako nag-apply sa iba. Pero sa ino-OJT-han ko, nag-apply ako. But unfortunately guys, wala silang available. Antay na lang ako ng konti. And then mag-extra na lang doon sa kanila. So, babalik ako sa school by Monday and then kukunin ko yung case doon and then pag-aralan ng 3 days. Magkakaroon ka ng case kung anong klaseng case yung mayroon ka. Siyempre, about yun lagi sa paano mo i-handle yung pasyente. And then, siyempre, pag-aralan mo yung case kung paano mo siya ano yung problem stealing, tapos ano yung, doon, yung solution doon sa problem stealing na yon, and then kung ano yung mga kailangan mo pang gawin sa kanya para immobilize yung kung anong hindi niya kaya, yun yung immobilize mo. Papaliwanag mo siya in 10 minutes na isabi mo, i-explain mo yung problem stealing mo, yung loosening mo, at kung ano yung mole mo. And then after niya, may questions din na 10 minutes. Ganon yan. So, kailangan, syempre, every question, may point. So, yeah. Yung pinakamataas dito, guys, na point is 12. And then, ang next is 10. And then, 7. And then, 4. And then, 2. 2 yung pinakamababa. And then, yeah, 0, bagsak. Exciting, but yung feeling na may konting nervous. Pero, mas naninervyos ako, guys, pag nag-aantay ako sa time ko na papasok doon. Pero kasi pag nakaupo na ako doon, nawawala na yung nervous ko. So, ang style ko, pupunta ako sa school mga 30 minutes before yung examen ko para hindi ganun, 'di ba, yung nervous ko na habang nag-aantay doon. So, ayun guys, I think nakakatulong siya para malisin yung nervosity ko. Mas gusto ko yung pagdating ko ng school is isa lang agad ako para mawala na yung yung kaba sa dibdib. Then, tapos wala lang, nawala na yung nervyos. Yun lang yung in the 14th of May, I have to show up para sa examen. And then guys, if mapasa, so graduation namin by May 15. So suddenly guys, matatapos na ako sa school ko. Wish me luck sa exam na Lord, mapasa ko para tapos na. So pero guys, hindi ko alam kung mag-proceed ako sa assistant. Tingnan natin. Basta yung goal ko ngayon is magkaroon ng full-time job para maka-apply na rin ako ng residence permit kasi kailangan ko na yon para wala nang renew na mangyayari at wala nang perang naaaksaya pa sa kakabayad ng every time na mag-renew. Kukulang kasi ako guys ng 3 years na full-time job para mag-apply ng residence permit dito sa Denmark. Mahigpit din kasi talaga dito. Maraming requirements at nagbabago-bago yung mga rules dito sa Denmark. Kasal ko, binigay sa akin is 2 years na visa. Nung natapos na yung 2 years, at nagkataon na dito yung mga anak ko, so instead na dapat 4 years yung ibibigay sa akin na visa sa pangalawang renew, but then kasi yung passport ko is mag-e-expire in 2 years, so 2 years lang din guys yung binigay sa akin. O diba? Tapos ang mahal-mahal ng bayad dito, 2,800 kroner, so times 3.
Kasi tatlo kami. So, nasa kulang-kulang 8,000 kroner. Kung sa pesos siya is nasa 70,000 something yata or ganon. Yun lang yung binigay sa akin. Instead na 4 years, 2 years lang. And then patapos na naman siya sa July, so magre-renew na naman kami ngayong May. So another 2,800 Danish krone times 3 na naman dahil ako, anak ko na 2. So ngayon guys, hindi alam kung 4 years ibibigay sa akin or 5 years or 6 years. So I hope guys na bibigyan ako ng 6 years ngayon para 6 years din lang gastos. Kasi every time na mag-renew, magbabayad. And it's about 70,000 in peso. So mahal siya. I hope na nag-enjoy kayo sa kwento ng kurso ko at yung rules dito at yung visa ko. Malaking requirements yung ano nila dito sa Denmark. Mahigpit talaga. Yung video ko parang yung about life ko lang and then yung nangyayari, family, gano'n. Yung lalaki ko ayaw niyang imasali sa video ko na ito. Ayaw niya. Kaya minsan yung babae lang yung na ano ko, nakaka-captured ko kasi ayaw talaga ng yeah, it takes 2 hours pala. 7, 8, 9. It takes 2 hours yung asawa ko sa loob ng hospital. Kaya ako dito ng 2 hours. But then, mayroon akong food dito sa car. Hindi ako pwede guys makapasok kasi dahil nga sa COVID, diba? So, magstay lang ako dito sa loob ng sasakyan kasi I have everything here. Yun. So, guys, baka makatulog ako guys sa kaakantay nito kasi ano naman gagawin ko, diba? Tapos na akong mag-vlog. Anong gagawin ko pa? So, baka iidlip ako guys dito. Kasi ako magdadrive pa uwi. It takes 1 hour din yung pauwi guys sa amin. Thank you so much guys. Hi!